Hindi talaga natin kayang pigilan ng oras. Dahil kung nakatadhana na, wala ka nang magagawa upang pigilan pa ang sa oras ay nakatakda na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa sandaling to, andito lang ako sa may labas ng bakuran. Naghihintay sa kapatid ko. At habang naghihintay ako, naalala ko ang nakaraan. Dati kasi nung maliit pa si Bunso, lagi kaming nadaan sa lugar na to. Tapos, ikinukwento ko kay Bunso si Damian. Kaya lang, sa sobrang tagal bumalik ni Damian, ayaw nang sumama ni Bunso. Malayo kasi. Napapagod daw siyang maglakad. Kaya simula nun, di na kami nagpunta dito. Ngayon nga lang ulit ako nagawi sa lugar na to. Halos walang pagbabago. At sa matagal na panahong lumipas, hindi na siguro siya babalik. Kung sa bagay, kinalimutan ko na din naman siya. Kaya habang naghihintay ako kay Bunso, nakaupo lang ako dito sa labas, nakasandal sa bakod, at paglabas ni Bunso, hihilahin ko ang tenga niya at pagagalitan ko. At habang nakaupo ako dito sa labas, medyo takip silim na pala. At eto, naririnig ko na ang boses ni Bunso. Pero tila ba may kausap siya. Parang papalapit na si Bunso. Kaya eto, tumayo na ako at nagtago ng bahagya para di niya ako makita. Subalit, bago ko pa magawang magtago, lumabas na si Bunso kasama ang isang lalaki. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Napatitig ako sa kasama ni Bunso habang nagsisimulang maging magulo ang isipan ko. Teka, sino siya? Parang nakita na kami dati. Ang mga mata niya, parang mata ni Damian. Kuya, Isagani, anong ginagawa mo dito? Bunso, ikaw ang dapat tanungin ko niyan. Anong ginagawa mo dito? Wika ko habang nakatitig ako sa lalaking parang si Damian. Isagani, huwag kang magalit. Ako na ang humihingi ng tawad sa'yo. Wika ng lalaking parang tila ba si Damian? Bakit? Sino ka ba? Wika ko habang eto, nagsisimula ng manginig ang mga kamao ko. Kasi ang sagot niya ang magsasabi kung gagamitin ko na ba ang kamao ko sa taong iniwan lang ako. Kuya Isagani, tara na umuwi. Baka hinahanap na tayo ni nanay. Isagani, ako to, si Damian. Nang sandaling, sabihin niya ang kanyang pangalan. Galit ang aking naramdaman. Kuya Isagani, tara na, umuwi na tayo. Bunso, tara na.
Ayokong babalik ka pa sa lugar na to. Teka lang, Isagani. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Damian. At ayokong ginugulo mo ako at ang kapatid ko. Roberto, bitawan mo yung tinapay na dala mo kung ayaw mong iwanan kita dito. Agad namang binitiwan ni Roberto yung tinapay na dala niya. At eto, hindi na nagsalita si Roberto. Marahil alam niyang galit na talaga ako. Teka lang, Isagani. Bigay ko kay Roberto ang mga tinapay na yan. Maawa ka naman sa kapatid mo. Damian, pwede ba? Anong sinasabi mong maawa? Ang gawin mo, umalis ka na sa lugar na to at huwag ka nang babalik dito. Roberto, tara na. Ayokong babalik ka sa lugar na to. Opo, kuya. Kaya ito, iniwan na namin si Damian. Di ko alam kung bakit puro galit ang nararamdaman ko. Wala eh. Naalala ko kasi ang nakaraan kung saan kahit sumigaw ako, tila ba hindi niya ako pinapakinggan. Ang isang umagang napuno ng kalungkutan sa nakaraan. Kapalit ay galit sa kasalukuyan. Di ko maintindihan. Bunso, ayokong babalik ka sa lugar na yon. Kapag nalaman kong bumalik ka pa dun, tatamaan ka talaga sa akin. Opo, kuya. Hindi na po ako babalik dun. Huwag ka na pong magalit sa akin. Hindi ako galit sa iyo, Bunso. Kay Damian ako galit. Kuya, patawarin mo na si Damian. Bunso, tigilan mo ako ah. Walang mag-aaganap na pagpapatawad. At kapag nalaman ko na napunta ka sa kanila, huwag ka nang uuwi sa bahay. Doon ka na tumira. Kuya, ayoko dun. Gusto ko kasama kita. Bunso, kailan mo pa nalaman na nakabalik na siya? Kuya, noong Lunes pa, nabanggit lang ni nanay sa akin. Ibig sabihin pala, Bunso, alam na din ni nanay. Pero bakit di niyo sinabi sa akin? Kuya Isagani, ayaw kasi ipaalam sa'yo ni Damian na nagbalik na siya. Bakit daw, Bunso? Baka daw kasi galit ka, kuya. At ayun, galit ka nga. Akala ko talaga magsusuntukan kayo kanina. Oo. Galit ako. Butit napigilan ko sarili ko. Kuya Isagani, sayang yung tinapay. Paborito mo yun ah. Di naman masarap yun, Bunso. Kuya, magbati na kayo. Ayoko. At saka, tigilan mo nga ako, Bunso. At bukas, gumising ka na maaga. Papatulian na kita kay Manong Pepe. Kuya, parang ayoko magpatuli. Bunso, hindi masakit yun. Parang kagat lang ng langgam. Hindi ko na lang sasabihin kay Bunso na parang kagat ng higanteng langgam. Baka matakot eh. Kailangan talaga niya matulian.